Huwag mo sana akong sisihin. Lumalayo na tayo ng higit pa. Wala nang saysay na magpatuloy pa. Oo, mas abala ka na. Sobrang abala ka. Sobrang abala ka. Kahit sa opisina ka na natutulog ngayon. Nagtatrabaho ako ng husto para palaguin ang kumpanya habang wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo lang ay patakbuhin ang sirang stall na iyon at lokohin ang mga matatanda. Ayaw mo payagan akong makisali sa kumpanya. Kung hindi ko patakbuhin ng stall, wala na akong ibang magagawa. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi nila nakapag-asawa ako ng isang con artist. Oo, kaya ako ang nakahihiya sa'yo. Huwag ka mag-alala. Wala na magsasabi ng tungkol sa'yo muli. Kalimutan na natin ang nakaraan. Heto ang 1 milyon. Kunin mo at gamitin mo ito ng wasto. Itigil mo na ang paggulo sa peke mong stall na iyan. Kung hindi, mananatili ka lang na isang talunan. Sa kanyang mga mata, ako'y walang iba, kundi isang talunan. Jessie Quinn, aking asawa, nagpatuloy sa pamilya negosyo at lalong naging abala araw-araw. Mr. Young, namuhunan ako ng 100 million sa Quinn Corp. May iba pa ba? Magaling. Maligayang anibersaryo. Abala ako ngayong gabi. Hindi ako uuwi. Ako'y nagproprotekta sa mga queen sa nakaraang 3 taon. Ngunit sila, Fiona, ano ang ginagawa mo? Oh, Pierre? Ano ang punto ng pag-iingat ng memorial plaque na ito dito? Mr. Levin, kung wala ako, ang pamilya mo ay hindi magiging nasaan man ito ngayon. Gayun din, dalhin mo ang kotse na ito. Kailangan ng lalaki ng kotse. Hindi kailangan. Hindi kailangan? Paano ka nalang mabubuhay sa peking maliit mong stall na iyan? Hiwalay na tayo. Miss Quinn, hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa akin. Jessie, binabati kita. Malaya ka na sa wakas. Hey! Hindi ba yan si Pierre Young? Ang bantog na manloloko at palamunin sa quilt. Ji Young, bakit hindi mo basahin ang sarili mong kapalaran? Hindi na kailangang sabihin. Maliwanag ang kinabukasan ko. Ngunit, bibigyan kita ng libreng paghula. Masamang palatandaan. Sa loob ng 3 araw, makakakita ka ng dugo. Ibinabanta mo ba ako? Tanggapin mo o hindi? Hulihin siya. Ano ang gusto mong gawin?
Sino ka ba? Nang iinsulto kay Jiho? Matagal na kitang tiniis. Kung hindi lang dahil kay Beth, Quinn na sumasalo sa iyo, naipagtabuyan ka na sana at naiwan sa kalye ngayon. Ano sa palagay mo ang ginagawa namin? Tigil! Pakawalan mo siya. Sige. Pinalalampas ko siya ngayon. Dahil sa'yo. Kapag nakita pa kita uli, hindi na ako magiging mabait. Pierre, magmadali ka at pasalamatan mo ng mabuti si Jiho. Pasasalamatan siya sa pakikiyapit sa asawa ko? Ikaw, Tama. Pinupundiri ako si Jessie. Kung hindi ka sumulpot noong nakaraang 3 taon, akin na sana si Jessie. Ngunit simula ngayon, ang anumang meron sa inyong dalawa ay tapos na. Lumayo ka ng mas malayo. Lumayo ka sa kanya. Hiling ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Kita tayo, ex-asawa. Hoy! Tigil. Bakit? Tumigil. Tigil. Salamat. kakakasal lang kayo? Oo. Hoy! Ikakasal kami. Pakakasalan niya ang isang pulubing lalaki ng ganyan lang? Binibini, nagkakamali ka ba? Walang ganoon. Bilis, ibigay mo ang mga dokumento mo. Seryoso ba kayong dalawang magpapakasal? Ano pang inaantay mo? Lalaki ka ba talaga? Niloko ka niya kasama ng ibang lalaki. At ayos lang sa'yo iyon? Jessie, Quinn, itinuring mo akong basura. Kaya itatapon kita ng parang kalat. Kaya tayo. Magpakasal. Sino siya? Hindi mo ba siya kilala? Sabina Sinclair, ang tagapagmana ng mga Sinclair. Ang CEO ng Sinclair Corp. Siya ba yun si Sabina Sinclair? Bakit niya kinaladkad si Pierre papasok? Sino ang nakakaalam? Ano? Ikakasal? Bilang isang Sinclair, ang reyna ng kagandahan sa Quilton at isa sa mga pinakamataas na ehekutibo sa lungsod, paano niya magugustuhan ng lalaking itinapon ko na? Maari kaya? Naniloko na siya ni Pierre dati. Hiwalay na kayong dalawa. Bakit mo ba siya pinapakialaman? Tama. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa akin. Kunin mo to. Simula ngayon. Ikaw ay ang aking asawa. Dapat magpakabait ka. At tumigil sa paglandi sa ibang babae. Sige. Siya ba ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Sinclair? Ama, sino ang mag-aakala? Nadadaan ako. Sa hiwalayan at kasal, sa loob lamang ng kalahating oras. Tara na. Siguradong naghihintay sila sa labas. Halika na. Gaya nga ng inaasahan, ang mga gwapong lalaki lang ang pwedeng maging palamunin. Bine-bine. Ang iyong ex-asawa ay asawa ko na ngayon. Kaya pakiusap, huwag mo nang gambalain ang asawa ko muli. Pierre? Kaya pala pumayag ka sa diborsyo. Lumalabas. Naghihintay pala siya sa'yo. Hindi ba't si Lansay naghihintay din sa'yo? Iba yan. Paano naman? Maaari mo labagin ng mga tuntunin. Bakit hindi ako pwede? Miss Sinclair S., naloko ka na ba niya? Manduruga siya. Nanandadaya ng mga matanda para mabuhay. Alam ko. Alam mo, walang kwenta siyang tao na nabubuhay sa mga babae. Alam ko. Lahat. Niyan.
It's why hindi ka panipaniwala. Mahal, umuwi na tayo. Magluluto ako para sa'yo. Sige. Oh. Siya nga pala. Ikaw ang magmamaneho. Maaari mong i-drive ang kotse ko. Kailan mo gusto? Sabina, pagsisisihan mo ang iyong desisyon. Isang araw. Miss Sinclair, hindi ko alam kung ano ang motibo mo. Ngunit ako ay nakisabay hanggang sa wakas. Alam mong nag-aarte ako? Kahit sino ay makikita na ito ay pagpapanggap. Anyway, salamat. Teka muna. Saan ka pupunta? Ano ang kinalaman nito? O sa'yo? Siyempre may kinalaman. Asawa kita. At ang gwapo mo. Kung may babaeng malandi, nasusubukang akitin ka, ako ang talo. Kailangan kong bumalik. At kunin ang akin. Bumalik? Oo. Sa bahay ng dati mong asawa? Oo, Sige, sasama ako sa'yo. Kung ang dati mong biyena na babae ay magpahirap sa'yo, gagawin ko siyang pulp. Kahit na ang dati mong biyena na lalaki ay mananatiling nakatayo doon at titig lang. Okay? Tara na. Maupo ka. Bigyan mo siya ng cool na bagong hairstyle. Gawin itong kasing flashy hanggat maaari. Well, naisip ko, kung talagang hiniwalayan ni Jessie ang walang kwentang iyon, Mom, huwag kang mag-alala. Seryoso si Jessie ngayon. Magagawa niya ito. hindi ako ganoong kasigurado. Sanay ang loser na iyan na mabuhay sa iba. Inaasahan ba niyang talagang kumita ng pera sa kalye pagkatapos ng diborsyo? Wala siyang pagpipilian na ipaalam ko na kay G. Howell. Kung hindi mapakumbaba si Pierre, babaalin ni G. Howell ang kanyang mga binti. Magaling! Ngayon ay nakahinga na ako. Kapag wala na ang loser na iyon sa ating pamilya, papapuntahin ko si G. Howell para magproposisyon. Oh, tinging mayamang lalaki tulad ni G. Howell ang karapat-dapat kay Jessie. Ang Pierre na iyon ay isang walang kwenta lang. Mom, nag-text sa akin si Jessie. Nagawa nila. Talaga? Tingnan mo. Nagpadala pa siya ng litrato ng sertipiko ng diborsyo. Mabuti, maaari na sa wakas ang loser na iyon na umalis sa ating pamilya. Ha? Mrs. Quinnen, Mr. Quinnen, bumalik si Pierre. Pierre? Diborsyado na siya mula kay Jessie ngayon at hindi na parte ng ating pamilya. Halika na, Mom, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng loser na iyon. Tara na. Ito ba ay ang loser na si Pierre? Sa tingin ko, oo. Bakit? Paano? Paano siya naging ganyan? Mom, nakalimutan mo na ba? Sinabi ni Jessie na bibigyan niya ito ng 1 million para sa diborsyo. Tiyak na nakuha na niya ang pera. Ano ang ginagawa mo rito? nandito ako para kunin ang gamit ko. Ikaw, Nandito lahat ng kalat mo. Pero bago mo kunin, kailangan mong ibigay ang 1 million. 1 million? Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang magpanggap. Sinabi ni Jessie na bibigyan kanya ng 1 million para sa diborsyo. Ipinangako niya iyon sa iyo. Pero hindi ako pumayag. Yan ang sinabi niya. Pero, hindi ko kinuha ang pera niya. Hindi ka... Sa palagay mo, maniniwala ako dyan. Tanggapin mo o iwan mo. Puntahan mo ang kapatid mong babae. Tanungin ng kapatid ko, bakit ko gagawin iyon? Kung hindi mo kinuha ang pera, saan mo nakuha itong magarbong suit? Huwag mong sabihin sa akin, nanalo ka ng 1 million sa loterya. Ito ay regalo mula sa isang kaibigan. Inaakala mo ba akong tanga? May mga kaibigan ka ba talaga? Akala mo hindi ko alam. Kung talagang may kaibigan kang ganyan,
Bakit ka pa nagpapatakbo ng tindahan sa kalye? Pierre, huwag mo kaming sisihin sa pagiging mahigpit. Ikaw ang pipiling hindi magbago. Tingnan mo si Jessie. Siya na ngayon ang CEO ng Quinn & Corp. Malapit na niyang matapos ang isang deal na nagkakahalaga ng 100 milyon. Magkalayo ang mundo ninyong dalawa. Sana maintindihan mo. Kung mananatili ka sa kanya, hihila ka lang sa kanya pababa at hahadlang sa kinabukasan ng pamilya natin. Isang deal na nagkakahalaga ng 100 milyon? Kung hindi dahil sa akin, hindi niya kailanman makukuha ang deal. Gaya ng gusto mo, umalis na ako sa pamilya Quinin. Nandito lang ako para kunin ang sa akin. Hindi ka ba nahihiyang mabuhay sa kababaihan? Bukod pa, hiwalay na kayo ni Jessie. Kaya paano ka nangahas na kumuha ng 1 million sa kanya? Sabi ko hindi. Hindi ako naniniwala sa iyo. Kung hindi, saan mo nakuha ang pera para sa mga damit na iyan? Hindi pa kasama diyan ang nakakatawang estilo ng buhok. Sigurado ako. Nagpapasikat ka lang. Ako ang bumili sa kanya ng mga damit at pinagawa ang buhok niya. May problema ba dyan? Pero, hindi ako kaibigan niya. Ako talaga ay ang asawa niya. Sino ka? Ako si Sabina Sinclair, asawa ni Pierre. Miss Sinclair? Well, Pierre, minamaliit kita. Nakipagsama ka sa ganyang babaeng landi pagkatapos lang ng diborsyo. Wala kang silbi, pero magaling kang manlandi ng mga babae. Mabuti pang bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi ka dating biyanan ng asawa ko, sasampalin na kita ngayon. Haha, gusto mo akong sampalin? Landerang babae ka. Naglolokohan ka na ba sa kanya matagal bago ito? Gusto mo akong sampalin, di ba? Narito ako. Sige, sampalin mo ako. Ipakita mo kung anong kaya mo. Ma, Paano? Paano mo ko nasampal? Yale, nakatayo ka lang dyan at wala kang ginagawa? Ma, siya. Si Sabina Sinclair siya. Wala akong pakialam kung Sabina o Sabrina man siya. Ituloy mo. Sige, suntukin mo siya. Sampalin mo ng malakas sa mukha niya. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang manlinlang ng mga lalaki. Galing siya sa pamilyang Sinclair. Wala akong pakialam kung saan siya galing. Aling pamilyang Sinclair ang ibig mong sabihin? Iisa lang sa Quilt On, ang pamilyang Sinclair mula sa Timog. Ito. Ms. Sinclair, paano ka? Napunta sa walang kwentang yan? okay lang kung murahin mo ako. Pero wag mong tawaging walang kwenta ang asawa ko. Miss Sinclair, sa palagay ko baka nagkakamali ka. Walang kwenta talaga siya. Ang alam lang niya ay manloko ng matatanda. 3 taon siyang nakitira sa pamilya namin. Isa siyang wala. Niloko ka rin ba niya? Dahil lang yan mga mangmang kayo. Sa inyo, walang kwenta siya. Ngunit para sa akin, siya ay kayamanan. Siya. Pero, kinuha niya ang 1 million kay Jessie. Hindi ba niya dapat ibalik ang pera? Sinabi ng asawa ko na hindi niya kinuha ang pera. Bukod pa riyan, bakit kailangan pa ng asawa ko ng pera? Nanay, kung babalik si Pierre para sa kanyang mga gamit, pagbigyan mo siya. Hindi niya kinuha ang pera. Inalok ko. Narinig mo ba yan? Oo. Tandaan mo, asawa ko na siya ngayon. Sana hindi mo na siya guluhin pa. Tara na. Magandang gabi, Miss Sinclair. Sino ang nakakaalam na may malambing at malapit na ugali si Miss Sinclair? Who knew Miss Sinclair had yet her sweet clingy side? Sino ang nakakaalam na may malambing at malapit na ugali si Miss Sinclair? Hindi ko narinig na nagkaroon ng boyfriend si Miss Sinclair noon.
Paano biglang may sumulpot na isa? Eksakto. Diyos ko! Sa 2 araw ay ang engagement ni na Miss Sinclair at Mr. York. Hindi ba yan magdudulot ng problema? Kumusta ang lahat? Maayos. Lubos na pinag-uusapan sa Quilt Forum ang mga paratang na si Miss Sinclair ay nasa City Hall kasama ang isang lalaki na malamang ay nagpapakasal. Pero hindi maganda ang mga bagay na nasa online. Inilalarawan nila siya bilang isang palamunin na pinalayas ng pamilyang Quinn at isang manloloko na nangaabuso sa mga matatanda. Baliwalain mo lahat yan. Ibigay mo sa kanyang kontrata. Sa wakas ay handa ka nang aminin ang tunay na dahilan kung bakit mo ako nais pakasalan. Kailangan kita na maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Bakit kita tutulungan? Marami na akong nagawa para sa'yo. Tinulungan kitang iligtas ang mukha mo sa harap ng asawa mo. Tinulungan pa kitang galitin ang dating biyenan mong babae. Hindi mo ba ako matutulungan kahit minsan? Maaari kitang tulungan para lamang mabawi ang pabor. Pero kailangan mo sabihin sa akin kung ano talaga ang gusto mong gawin ko. Pero hindi ako tatanggap ng anumang labis. Dapat mong kilalanin ang ating kasal sa publiko. Ang kontratang ito ay dapat manatiling lihim. Ito ay alam. Nang tanging 3 sa atin. Walang problema. Gayon din, sa loob ng 1 taong kontrata. Dapat kang manatili sa tabi ni Miss Sinclair sa lahat ng oras. Kung may sinumang sumubok na saktan siya, kailangan mong protektahan siya. Gaya ng gagawin ng tunay na asawa. Tutol ako. Hindi siya ang tunay kong asawa. Bakit ko siya dapat protektahan? Paano kung may makatagpo kong baliw? Bakit ko isasapanganib ang buhay ko? Sige na. Hindi kita pinapapirma ng kontrata nang walang kapalit. Sa panahon ng kontrata, babayaran kita ng 50,000 kada buwan. Tigilan mo yan. Walang nagsasapanganib ng buhay para sa 50,000. Paano kung 100,000? Kasundo? Tagapangulo ng Silver Peak Investment Conference? Anong dala mo rito? Mr. Young, narinig kong nagdiborsyo ka lang. Totoo ba yan? Talagang mabilis kang makakuha ng impormasyon. Ito ba ang dahilan ng pagpunta mo? May bahay ako sa timog ng Quilton. Mr. Young, kung wala kang tutol, maaari kang manatili doon. Hindi na kailangan. Mr. Monroe, bakit ka masyadong masaya sa diborsyo ni Mr. Young? Kung kasama pa niya ang mga Quinn, kailangan kong mamuhunan sa Quinn Corp. Dahil sa kanya. Ganoon ba kasama ang pamumuhunan sa Quinn Corp? Hindi ko mataas ang pagtingin sa mga Quinn. Kung hindi dahil kay Mr. Young, bangkarote na sana sila matagal na. Ipaalam mo sa lahat. Itigil ang pamumuhunan sa Quinn Corp. Sige. Isa pa, kailangan mong manirahan kasama ko sa loob ng 1 taon. Magandang umaga, Miss Sinclair. Kumusta? Umaga. Kailangan kong isama ang mentor ko. Walang problema. Siya nga pala. Hindi siya pwedeng manatili sa kahon. Huwag kang mag-alala. At At ano? hindi pa ako nakakapag-desisyon. Sasabihin ko sa'yo mamaya. Gusto mong patulog ako kasama mo? Panaginip mo yan.
Kung hindi tayo kikilos na parang tunay na mag-asawa, walang maniniwala. Diin mo ang kamay ko. Tahimik. Tiisin mo na lang. Miss Sinclair, hindi ba ito masyadong mapanganib? Ano ang problema? Nagpakasal ka sa isang basta Ginoo. Kung lumabas ang balita, natatakot ako. Hindi basta ako pumili ng kahit sinong lalaki. Iniligtas niya ako 3 taon nang nakalipas. Tumawag ng ambulansya. Ayos lang. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Oy, gising. Miss Sinclair, natagpuan namin siya. Nasaan siya? Pero, may asawa na siya. Pero, Sinclair Corp ay lubhang nangangailangan ng pamumuhunan mula sa mga York. Bukas ay ang kasalan ni na Mr. York at ikaw. Alam ng lahat ang tungkol dito. Kung malaman ito ng mga York. Ano sa palagay mo ang mangyayari? ang tagal kong naghintay na makipaghiwalay siya. Wala na akong pakialam. Kinabukasan, Tagapangulo ng Sinclair Corp. Ang pamilya Sinclair ay pabagsak sa mga nagdaang taon kung magpapatuloy ito. Maitatapon sila sa 5 dakilang pamilya. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng alyansang pag-aasawang ito, susuportahan ng mga York ang mga Sinclair. Parang maaring muling umangat ang mga Sinclair. Gayunpaman, alam mo ba na siyang talunan na si Pierre ay pinalayas sa pamilya Quinn N. Hindi ako nagulat. Ngunit ilang araw lang ang nakalipas. Hinila ni Sabina si Pierre sa City Hall para irehistro ang kanilang kasal. Heto ang patunay. Photoshop lang siguro iyan. Paano yun posible? Tahimik, lahat. Finn, tinatanggap mo ba si Sabina bilang iyong tunay na asawa? Mula ngayon at magpakilanman sa kaginawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan na mahalin at pahalagan hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Oo, ako ay... Sabina, tinatanggap mo ba si Finn bilang iyong tunay na asawa mula ngayon at magpakilanman sa kaginawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan na mahalin at pahalagan hanggang kamatayan ang maghiwalay sa inyo? Hindi ko gagawin. Sabina, ano ang sinabi mo? Malinaw ko nang nasabi yun. Hindi ako. Dahil siya ang aking asawa. Ano ang nangyayari? Ay naku, malalagay niya sa malaking problema ang kanyang pamilya. Sabina, baliw ka. Sinta, narito ako para dalhin ka pa uwi. Tigil. Sino ka? Pierre, Young, pumunta ako para sunduin siya pa uwi. Alam mo ba kung nasaan ka? At kung kanino ka nagsasalita? Bakit ka pakialam? Sabina,
Ikaw, ano ang ginagawa mo? Lolo? Paumanhin po, pero sinabi ko nang hindi ako magpapakasal kay Finn. Pipiliin ko ang sarili kong mapapangasawa. Sertipiko na pag-aasawa at may asawa na ako. Siya si Pierre Yang. Aking asawa. Sabina, nawawala ka na sa sarili mo. Aray, naalala ko na ang walang silbing manugang ng pamilyang Quinn. Kaka-divorce lang niya. Alam ng lahat sa Quilton na siya'y isang palamun. Jeenga. Sinclair, isang kahangahangang lalaki si G. York. Ngunit pinili mo ang isang diborsyadong talunan. Sabina, iba ka talaga. At ninakaw mo ang babae ko. Malamang gusto mo nang mamatay. Mga guwardiya, Finn, ano ang ginagawa mo? kung hindi ko siya mailalagay sa lugar ngayon, ang pamilya ko at ako ay hindi na muling makataas muli ng ulo. Anong kapal ng mukha mong gumulo sa party ng mga York? Hindi ka nila palalampasin. At pati na ang pamilyang Holt. Walang-wala mga Holt. Anong nagpapalagay sa'yo? Na pwede mo ako sigawan? Tol, ang yabang mo naman. Sa pagsalita mo sa akin, sinasabi ko sa'yo, kapag ininsulto mo ang mga York, wala ka ng lugar sa Quilton. Sinasabi mo bang pagmamay-ari ng mga York ang Quilton? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mr. York at sa kanyang pamilya ngayon. Baka mapanatili mo pa ang buhay mo. Gusto mo akong lumuhod? Wala kang karapatan. Ikaw! Kami naman, ang pamilyang Walsh. Hindi sapat yan. Kasama na ang pamilyang Roden. Idagdag mo na rin ang pamilyang Iton. Seryoso ba kayong akala ninyo? Na mapapasunod ninyo ako? Malinaw na hindi mo alam ang iyong pwesto. Baka ang pamilya Howell ang magturo nito sa iyo. Ano? Gusto rin bang maging mga tuta ng mga York ang pamilya mo? Talagang naghahanap ka ng gulo. Sige kung gayon. Baliin ang mga binti niya at luluhod na lang siya agad. Ano ang ginagawa mo? Sabina, gusto mo bang ibagsak ang pamilya natin? Bakit mo siya pinagtatanggol? Asawa ko siya. Hindi ko hahayaang mahawakan mo siya. Ano ang ginagawa mo? Tigil. Tumigil ka! Sino itong lalaking ito? Anong karapatan niyang manghimasok sa mga gawain ng mga York? Hindi ko alam. Sa kanyang pananamit. Malamang isa siyang walang importante. Sino ka? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Paano mo nagawang sumingit ng ganito? Ah, siya pala. May nanlumo doon. Excuse me? Ginoo? Ginoo? Isang karayom? Ginoo, gising na po kayo. Binata, salamat sa pagligtas mo sa akin. Ano ang pangalan mo? Pierre Yang. Lumabas ka. Hindi ito lugar na dapat mong puntahan. Ano ito? Isang pinagbabawal na lugar? Bakit ako hindi pinapayagan dito? Mas mabuti pang umalis ka na ngayon o ikaw ay magkakaproblema. Sigurado ka ba? Tigilan mo ang kalokohan. Kung hindi ka aalis ngayon, huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging malupit.
Narinig ko ang pamilya York ay nagdaraos ng engagement party ngayon. Kaya't naparito ako upang magbigay-pugay. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa inyong mga panauhin? Ako si Albert York. Patawarin ninyo ang aking kamangmangan. Hindi ko alam kung sino kayo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kayo mananatili upang tangkilikin ng salo-salo. Mangyaring umalis kayo. Oh, kaya nandito ka para sa libreng pagkain. Umalis ka na. Huwag kang makahadlang sa pamilya York. Sino ka ba? Para magsalita sa akin ng ganyan? Ikaw? Sige, sasabihin ko sa iyo ay Derek Holt, pinuno ng pamilya Holt. Derek Holt? Kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Holt sa Quilton sa loob ng kalahating oras. Kansilahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Holt sa Quilt sa loob ng kalahating oras. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nais mo bang pabangkarutin ng pamilya ko sa loob ng kalahating oras? Nakakahiya naman. Itong matandang ito ay isang biro lamang. Sa mga salitang napakalaki, sandali na lamang bago ito bumalik sa iyo. Ginoong York Sr., ipinapayo ko sa iyo na hayaan na lamang ang usaping ito. Nakita ko lang ang sertipiko ng kasal sa kamay ni Miss Sinclair na nagpapatunay na sila ay lehitimong mag-asawa. Anong nagbibigay sa iyo ng ideya? Na maaari kang magsalita ng ganyan. Binibigyan kita ng pagkakataon. Anong klaseng biro yan? Hindi namin kailangan ng sinuman na magbigay sa amin ng pagkakataon. Ginoong Holt, bumalik ka na ngayon. Nasa problema tayo. Ano? Paano ito nangyari? Sila ba talaga ay mababangkarote? Nababaliw na ito. Wala pang 20 minuto. Sino? Sino ka talaga? Troy Lee! Kaya, ito ang pinuno ng makapangyarihang pamilyang Lay. Bakit siya nandito? Walang sinumang nangahas na hamunin ang mga Lay. Sabi ng mga tao, ang pag-offense sa kanila, yay paghahanap ng kamatayan. Ginoong York Sr., maaari mo na ba silang pakawalan ngayon? Ginoong Lay, dahil ikaw ay nagsalita, ako ay tiyak na susunod. Ang usaping ito ay nagtatapos dito. Ano ang nagpag-isip sa matandang gago na iyon? Siya ang makapagdedesisyon dito? Isara mo ang iyong bibig, tapos na ito. Umuwi na kayo ngayon. Hindi! Kami ang nangungunang pamilya sa Quinton. Bakit natin dapat katakutan ng ilang matandang lalaki mula sa lungsod? Kung magpapatuloy kang magsalita, babaliin ko ang mga binti mo. Pero, Blake Sinclair, hindi malilimutan ng aking pamilya ang kahihiyan ngayong araw. Mula ngayon, tayo ay magiging magkaaway. Babawiin namin ang lahat ng aming pamumuhunan sa iyong mga proyekto. Ang pamilyang Walsh ay naninindigan sa mga York. Wawakasan namin ang lahat ng pakikipagtulungan sa mga Sinclair. Ang mga Rodens ay gagawin din ng gayon. Hintayin mo lang. Ikaw. Tatay, bilisan mo. Tulungan mo ang lolo mo. Tapos na. Wala na tayo. Ano ba ang nagawa ko para marapat ito? Paano nangyari ang ganitong bagay? Paano ako haharap sa sinuman ngayon? Sabina, lumapit ka at lumuhod ka. Ikaw, kayong dalawa. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Alam ng lahat sa Quilton ang kasunduan mo kay Finn at ngayon nagdulot ka ng malaking gulo. Sa palagay mo ba ay wala kang utang na paliwanag sa amin? Sabina, lumuhod ka sa harapan ng lolo mo at aminin mo ang iyong pagkakamali. Ang nagawa ay hindi na mababawi. Bakit ko aaminin ang aking pagkakamali? Kung hindi naman malulutas nito ang mga problema? Sinabi ko na ito dati. Mayabang ka at padalos-dalos. Hindi karapat dapat maging CEO ng Sinclair Corp. Ngayon pinatutunayan mong tama ako. Alam ko simula sa inyo ang hindi masaya. Sa paghawak ko sa pwestong iyon. Ngayong na-offend ko na ang mga York.
mas matindi ang nararamdaman ninyo na dapat akong bumaba sa pwesto. Siyempre. Nagdala ka ng malaking kahihiyan sa pamilya natin sa pagiging CEO mo ng Sinclair Corp. Lalo pang magkakaroon ng dahilan ng mga York para labanan tayo. Sa tingin ko hindi. Dapat pamahalaan ni Sabina ang Sinclair Corp. Ikaw, Lolo, lahat, tulad na nakita ninyo, asawa ko si Pierre Yang. Kasal kami sa legal na paraan. Nang hilingin ninyo na pakasalan ko si Finn. Tumanggi na ako. Pag-aasawa ko to, hindi ninyo. Isang babaero si Finn, hindi tamang partner para sa akin. Bukod pa riyan, ambisyoso ang mga York. Kahit na tayo ay magkakalyado sa pamamagitan ng kasal, sa tingin ninyo ba talaga, natunay nilang susuportahan tayo? kung wala ang suporta ng mga York, magkakaroon tayo ng mga problema sa daloy ng pera. Nahaharap tayo sa kakulangan sa pananalapi ngayon at maraming pamilya ang nagbo-boycott sa atin. Tiyak na kikilo sa mga York laban sa atin. Sabina, sa palagay mo ba, karapat-dapat ka pa ring maging CEO? Wala akong pakialam sa pagiging CEO. Marami sa inyo ang hindi naman tumanggap sa akin. Ano ba ang nakikita mo sa kanya? Siya ang tinanggihang manugang ng pamilyang Quinan. Kilala bilang isang walang kwenta. Kilala bilang isang... Sa iyong mga mata, maaaring siya ay walang halaga. Ngunit para sa akin, siya ay isang kayamanan, puno ng potensyal. Bukod pa rito, lehitimo kaming mag-asawa, ano man ang kanyang katangian. Tinatanggap ko siya. Pinalayas siya ng mga kuin, ngunit itinuturing mo siyang parang premyo. Inalis nila siya. At nagmadali kang tanggapin siya. Hindi ba't ito ay nagpapakita sa iyo bilang katawa-tawa? Maaaring mang-asar ang mga tao ng gusto nila. Ito ang buhay ko. Wala akong pakialam sa iniisip nila. Dahil sa nangyari, hindi ka na karapat-dapat maging CEO. Simula ngayon, baba ka bilang CEO, umalis muna sa kumpanya at magpahinga. Sige. Baba ako. Teka, May gusto ka bang sabihin? Di pa ba sapat ang gulo dinulot mo sa amin? Kahit ikaw at si Sabina ay lehitimong mag-asawa, hinding-hindi ka namin tatanggapin bilang isa sa amin. Gawin mo ang tamang bagay at maghain ng diborsyo ngayon na. Dapat kayong magdiborsyo ni Sabina ngayon din. kung magdiborsyo man kami o hindi, hindi mo desisyon yan. Nasa kay Sabina yan. Sinong nakakaalam kung anong klaseng pamamaraan ang ginamit mo para mapakasal mo siya? Mali kayong lahat. Di niya ako nilinlang si Pierre. Ako ang nagpilit na pakasalan niya ako. Ang tigas ng ulo mo. Umalis na lang tayo at tumigil na sa pagpapahiya sa sarili. Teka, may sasabihin... Ano? Ano pa ang gusto mong sabihin? Hayaan niyo siyang magsalita. Kung makakuha si Sabina ng $500 milyong na pamumuhunan at malulutas ang krisis ng Sinclair Corp, may babalik ba niya ang kanyang posisyon bilang punong ehekutibong opisyal? Seryoso. Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kung kaya niyang magdala ng mga investor at iligtas ang Sinclair Corp mula sa krisis na ito, hindi tayo mapupunta sa gusot na ito. O sinasabi mo bang kaya mong magawa yon? Ano ang ginagawa mo? Hindi ko magagawa yon. Ngunit, kaya ni Sabina kung hindi siya capable. Hindi mo siya gagawing CEO. Di ba? PH. Gusto mo siyang ipakasal kay Finn para iligtas ang Sinclair Corp, di ba? Pero kung masasolusyonan niya ang problema at mayangat ang Sinclair Corp sa mas mataas na antas nang hindi nagpapaki kay Finn, di ba panalong-panalo na sitwasyon na yun? May punto ka. Pero kaya ba niya itong gawin? Paano natin malalaman kung di natin susubukan? Di ba sinabi mo? Na ang pondo may tatagal lang ng kalahating buwan? Kung gayon, gawin natin yung deadline. Kung makakalikom si Sabina ng $500 milyong at malalampasan ng Sinclair Corp ang krisis, dapat ibalik sa kanya ang posisyon bilang CEO, di ba? Sa palagay mo ba ang posisyon ng CEO ay isang bagay na maaari mong ipamigay at bawiin ng basta-basta? Ginoong Sinclair, Senior, anumang bagay ay maaaring mangyari, tama ba? Sige. Gawin natin iyan kung talagang makakapagdala ng pamumuhunan si Sabina at malulutas ang ating krisis. Gaya ng sinabi mo, hindi ko lamang siya ibabalik bilang CEO, kundi aprobahan ko rin ang inyong pag-aasawa. Papa, pero... Huwag nang magsalita pa. Desisyon na ito. Ngunit kung mabigo si Sabina, pasensya na. Hindi niya mababawi ang kanyang posisyon. At kailangan niyang isauli ang lahat ng pagbabahagi ng kanyang pamilya. Parang pinaalis na tayo nito. Sabina, saan ka kukuha ng $500 million? Papa,
Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Simula ngayon, si Damon ang magiging pansamantalang CEO. Papasandali 1S. Salamat, Lolo. Sabina, binabalaan kita. Kung hindi mo matutupad, ang lalaking pinili mo ang magpapahamak sa iyo. Ito ang aking desisyon. Hindi ako magsisisi. At hindi ko sisihin ng sinuman. Iniisip mo pa rin ang pondo? Oo. Lumipas na ang isa pang araw. At nagawa ko na ang bawat tawag na magagawa ko. Ngunit dahil sa sitwasyon ng pamilya ko, lahat ay nagbababa ng telepono o gumagawa ng dahilan. 10 araw na lang ang natitira. May oras ka pa. Narinig ko na ang Silver Peak ay magdaraos ng komperensya sa pamumuhunan dito sa loob ng 1 linggo. Pipili sila ng isang kumpanyang pamumuhunan. Kung wala ka pa rin naisip na kahit ano, maaari mong subukan. Paano mo nalaman yun? Narinig ko lang to sa isang tao. Kilala mo ang Silver Peak, di ba? Siyempre, alam ko. Ngunit napakataas ng kanilang pamantayan. Wala nga akong imbita para makapasok sa lugar, lalo na para makipagkumpetensya sa pamumuhunan. GNG, Sinclair, may nagpabili sa akin na ibigay ang imbitasyong ito. Imbitasyon lang ito. Kailangan bang maging ang saya-saya? Ito ay isang imbitasyon mula sa Silver Peak. Inimbita nila ako sa komperensya. Ano? Ang Silver Peak ang nagpadala sa'yo ng imbitasyon? Ibig sabihin, pinahahalagahan nila ang Sinclair Corp. Nako, ang ibig kong sabihin, pinahahalagahan ka nila. Kailangan nating maghanda at gawin ang lahat ng makakaya natin upang makuha ang kanilang pamumuhunan. G. Ho, ito ba ang imbitasyon mula sa Silver Peak? Nakuha ito ng tatay ko kay Ginong Monroe. Ang tagapangulo ng Silver Peak Inc. Kaya, makakapunta din tayo sa kumperensya sa pamumuhunan? Siyempre, pinuri ka ng husto ng tatay ko. Kay G. Monroe. At ipinangako ni G. Monroe sa tatay ko. Na makukuha mo. Kahit papaano ay isang proyektong 100 milyon. 100 million. Balisa ako nitong mga nakaraang araw na nag-aalala baka may masamang mangyari sa pamumuhunan. Pero ngayon, sa tulong ni G. Howell, handa na tayong gumawa ng malaking pag-unlad. Tama, umurong ang isang investor. Ilang araw ang nakalipas. Lubhang na-stress ang kapatid kong babae dahil doon. Ngayong nakuha na natin ang imbitasyon. Nalutas na ang problema. Huwag mag-alala. Mula ngayon, ang pamilya mo ay patuloy na gaganda ang kalagayan. G. Howell, ang galing mo. Hindi tulad ni Pierre, na nakaupo lang sa bahay at umaasa sa amin. Bakit mo pa binabanggit ang walang kwentang lalaking iyon? Kalimutan mo na iyan. Pinalayas na natin siya. Jessie, makipagliban ka ng mas matagal kay G. Howell. Siya ang perpektong kapareha para sa iyo. Pierre, huwag mo akong sisihin. Hindi tayo magkapareho ng mundo. Makakamit ko ang tagumpay, na higit pa sa iyong imahinasyon. At Sabina, ipapakita ko sa lahat na ako ang tunay na gintong babae. Bakit nandito si Sabina? Hindi ba? Niya alam kung gaano kasama ang kalagayan ng kanyang pamilya. Oo. Nasaktan nila ang mga York. Halos lahat ng malalaking kumpanya sa Quilt On ay tinapos na ang pakikipagsosyo sa kanila. At may mukha pa siyang pumunta rito? Hinahanap niya ang gulo. Hindi ako makapaniwala na iniwan niya si Finn sa engagement party at tumakas kasama ang ibang lalaki. At ang pinakamasama pa, ang lalaking iyon ay isang walang kwenta. Walang may gustong makisalamuha sa mga Sinclair ngayon. At nagpapakita pa rin siya dito. Nandito si Gaang, York.
Gang, York, marami na akong narinig tungkol sa inyo. Umalis ka, hindi ko inakalang makikilala. Gang, York. Ang tagal ninyong wala sa bansa. Normal lang na hindi ninyo siya kilala. Iyon si Sabina Sinclair. Inilagay ng mga Sinclair sa kahihiyan ang mga York. Ang tunay na drama ay magsisimula na ngayon. Dr. Young, uminom ka ng tsaa. Salamat. Dr. Young, ipakilala kita. Ito ang aking asawa na si Jane Gosling. Ikinagagala kitang makilala, Dr. Young. Si Anne Monroe ay nakapag-asawa ng 5 beses, ngunit hindi kailanman nagkaanak. Sinasabi ng ilan na kung wala siyang tagapagmana, ang Silver Peak ay maghahalal ng ibang tao bilang chairman. Paano matatanggap iyon nila Monroe? Hoy, hindi ka pa nagbabayad. Narinig kong magaling ka. Maaari mo bang sabihin kung ilang anak ang magkakaroon ako sa buhay ko? Tatlo. At lahat sila ay napakatagumpay. Manloloko. AX basagin ang kanyang mga gamit. Teka, AX. 5 na ang naging pag-aasawa mo. At ang kasalukuyang mong asawa ay edad 30 pataas. 7 taon na siyang kasama mo. At wala pa rin kayong mga anak. Tama ba? Sino? Sa Quilt On, ang hindi nakakaalam niyan? Yan na ba ang pinakamaganda mong alam? Nung ikaw ay 18, nakipag-date ka sa isang babae. At nabuntis mo siya. Pagkaraan, nalaman ng kanyang mga magulang at pinarusahan siya. Nagpakamatay siya dahil sa iya. Tama ba ako? Inimbestigahan mo ako. Bakit mo gagawin yun? Sige, kung dapat daw akong magkaroon ng 3 anak, bakit hindi pa nabubuntis ang asawa ko? Iyon ay dahil nasaktan mo ang organong iyon. Nung ikaw ay 22? Bahagya lang itong nauntog. Walang tunay na pinsala. Eksakto. Lust, upang maibalik ang iyong pagkamayabong, bibigyan kita ng mga paggamot sa acupuncture. At ilang gamot sa loob ng kalahating buwan. Magtiwala ka sa akin. Sa tulong ko, magkakaroon ka ng anak. Dr. Young, salamat sa iyong reseta. Buntis na ang asawa ko. Nagpaplano sanang pumunta at magpasalamat ng maayos. At heto ka mismo sa personal. Ito ay tunay na karangalan para sa Silver Peak. Dumating ako ngayon upang bisitahin si Gang, Monroe. At salamat sa pagpapadala ng imbitasyon kay Sabina. Dr. Young, walang anuman. May malaking utang na loob kami sa inyo. Anumang kailangan ninyo sa akin, malugod kong gagawin. G. Monroe. May isa pa akong pabor na hihilingin sa'yo. Nagtataka ako kung handa kang tumulong sa akin. Magpatuloy po kayo. Ang mga Sinclair ay nangangailangan ng madalian ng 500 milyon. Umaasa ako na matutulungan ninyo ako rito sa komperensya sa pamumuhunan. Walang problema. Ang Silver Peak ay nagpaplano ng mamuhunan ng 300 milyon. Ngunit dahil hiniling mo, itataas ko ito sa 500 milyon. Maraming salamat. Magre-reseta ako. 1 buwang pag-inom ng gamot para kay Gang Monroe mamaya. At ang pangalawang kurso sa loob ng 1 buwan upang matiyak na malusog at malakas ang sanggol pagdating. Napakaganda naman ito. Salamat, Dr. Young. Kung wala nang iba pa, pupunta ako sa tabi ng aking asawa. Dr. Young, tungkol sa Queens, ako. Wala na sila kinalaman sa akin ngayon. Hawakan mo to sa anumang paraan na nakikita mong nararapat. Hayaan mong ihatid kita sa labas. Sabina, mataas talaga ang standards mo. Tinanggihan mo nga ang kapatid ko. Ang pamilya mo'y wala sa liga ko. Hindi ako karapat-dapat para sa'yo. Natutuwa ako at alam mo yan.
Nabalitaan kong may gusto ka. Sa isang walang kwentang palamunin. Kakapalayas lang sa kanya ng asawa niya. At agad-agad mo siyang pinakasalan. Totoo ba yan? Ano sa'yo yun? Pantayan mo ang tono mo. Nagsasalita si Miss York. Ano't ang lakas ng loob mong sumingit? Sino ang nagmamataas dito? Bawat isa ay may karapatan magsalita. Sino ka? Pierre Young? Miss York. Siya yung walang kwentang pabigat na binanggit mo. At may idadagdag pa ako. Manloloko rin siya na nanggigipit sa mga matatanda. Kaya ikaw pala yung nakaagaw sa nobya ng kapatid ko? Sa engagement party? Teka, ipakorek kita. Kasal na kami ni Sabina. Bago pa man ang engagement party. Kaya hindi ko siya ninakaw. Inuwi ko lang siya. Matagal nang inayos ng pamilya nila ang kasalan. Pero pinagita mo sila. Sabina, tinalikuran mo ang aking kapatid. At ang aking pamilya para sa isang lalaking gaya nito? Tumanggi na ako sa ayos na kasal nun. Ngunit patuloy kaming pinipilit ng ating mga magulang. Ayokong maging isang sakripisyo para sa aking pamilya. Karapatan kong magpasya para sa sarili kong kinabukasan. Paano naman mali yun? Marahil ay magagawa mo yan. Sa ibang tao. Ngunit, hindi sa mga York. Sinasabi mo bang ang iyong pamilya ay maaaring kumilos nang hindi makatuwiran at ang iba ay dapat sumunod? Alam ng lahat. Ang lumaban sa aking pamilya ay may kahihinatnan. Sigurado ako, ang pamilyang Sinclair ay humaharap sa malaking krisis ngayon. Hindi siya pupunta rito. Kung ang pamilyang Sinclair ay hindi nahaharap sa mga problema. Eksakto. At iniisip nila na mapapapasok nila ang Silver Peak para mamuhunan sa kanila. Anong panaginip lang? Gusto mong makuha ang pamumuhunan ng Silver Peak? Nandito si Frida. Ang pagkuha ng pamumuhunan ay talagang imposible. Ano? Hindi pa tayo pinapayagan? Ikaw ang magsabi sa akin. Mula nang ginawa mo yun sa hotel. Walang sinuman sa Kilton ang mamumuhunan sa Sinclair Corp. Kulang sila sa pangitain. Tandaan mo ang sinasabi ko. Sa loob ng 3 taon, ang pamilyang Sinclair ang mamumuno sa Quilton. Sayang, walang utak siya kahit napakagwapo niya. Pierre, huwag mo munang isipin ang pamumuno sa Quilton. Nangangahas ka bang makipagpusta sa akin? Buti na lang ipinilit ko ang paghihiwalay. Kung hindi, ako ay mapapahiya ngayon. Sige, kung mamumuhunan ng Silver Peak sa atin ngayon, ibibigay mo sa akin ng $5 million. Ganyan ka ba katibay na makukuha ng mga Sinclair ang pamumuhunan? Siyempre, at hindi lang yun. Makakakuha pa tayo ng $500 million. Ang tapang naman ng pinagsasabi mo. $500 milyong. Hindi mo ba alam na ang kabuuang pamumuhunan na iniaalok nila ngayon ay $300 milyong? Kahit na mapili ang manalo sa proyekto ang mga Sinclair, ang pinakamarami na lang makukuha nila ay $300 milyong. G, Howell, ganun. Bakit hindi natin taasan ang pusta? Gusto mong taasan ang pusta? Nababaliw na ba siya? Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon nila ngayon? Gusto pa niyang taasan ang pusta? Anong gusto nitong lalaking gawin? Pinapabangkarote niya ba ako? Oo. Nangangahas ka? Sige. Magkano? 10 million. 10 million? Meron ka bang ganyang kalaki? Narito ang aking asawa. Itong lalaking ito, akala ba niya bangko ang pinapatakbo ko? At makakakuha ako ng pera kahit kailan? 10 milyon. Kailangan kong ipagbili ang bahay ko. Yamang hindi na ako makakaurong. Isusugal ko na sa kanya minsanan. Oh, kapag natalo siya sa pustahan, ako ang sasalo. Oy, hindi matatalo ang asawa mo. Umaasa ako sa kinita ngayon para sa gatas ng bata. Gatas ng bata? Buntis na siya? O magkasama na ba sila ng patago? Sige. Sasali ako. Sige.
Sali ako. Mas malaki, mas mabuti. Ngunit kung kayong dalawa ay hindi makabayad, magbabayad kayo ng higit pa sa pera. Sali rin ako. 10 million. Sabina, hindi ba't dapat ang galing-galing mo? Sisiguraduhin kong lubusan kang mababoy ngayon. Sige, kasali ka na. Maglalagay ako ng 100,000. Nandyan ka ba para tanggapin ito? Hindi bale. Kahit mumo ay may halaga pa rin. Sige. Dahil ikaw ang aking dating bayaw, papayagan kitang sumali. Pierre, meron ka ba talagang ganyang kalaking pera? Kung wala, tumigil ka sa pagtaya ng basta-basta? Huminahon ka, Ginangyang. Hindi mo na kailangang mag-alala sa asawa ko. Kahit na talagang matalo siya, ipagbibili ko ang aking mga ari-arian para matubos siya, kung kakailanganin. Huwag kang mag-alala, dating Mrs. Young. Hindi mo na kailangang mag-alala sa aking asawa. Kahit na talagang matalo siya, ipagbibili ko ang aking mga ari-arian para matubos siya, kung kailangan. Nakikipagpustahan ako ng 1 million. Tatanggapin mo ba o hindi? Sasali ako ng 1,500,000. Gagawin ko rin ng 500,000. Ako rin. Ako rin. Mas Linden, isulat mo lahat. Mahirap kitain ng panggatas ng baby. Umaasa ako sa kanila. Huwag mong kaligtaan ng sinuman. Hindi ka panipaniwala. Nos, 50 milyon na. Yayaman tayo. Anong nangyayari? Ang saya-saya. Mr. Monroe, narito ka na. Kumusta, G. Monroe? Frida, nakabalik ka na. Mukhang ang pagpupulong ngayong araw ay nakapag-akit ng ilang malalaking pangalan. Halika, lahat, maupo na kayo. BB Sinclair, pinag-uusapan natin ang mahigit 40 million. Kaya kahit ibenta natin ang bahay, hindi pa rin natin matatakpan ito. Ang kanyang paggawa ng gulo ay sisirain ang buhay mo? Paano mo siya napagbigyan? Tama na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lalapastanganin ang asawa ko. Siya nga pala. Isuring mabuti ang mga numerong iyan. Pinaghirapan ko to. Kaya huwag mong palampasin ang anuman. Aray. Naghihirap ako para dito, kaya huwag mong palampasin ang anuman. Honey, kailangan mo bang kumunot sa parehong lugar? Lahat. Ang taunang Silver Peak Investment Conference. Nagsisimula na ngayon. Una, sa ngalan ng lahat ng mga shareholder ng Silver Peak, pinabati ko kayong lahat. Kung mayroong anumang mga pagkukulang, patawarin ninyo kami. Ngayong taon, ay magiging katulad ng dati. Ang mga kumpanyang nangangailangan ng pondo. Ang unang magpe-pitch. Pagkatapos, ang lupon ay magpapasya. Batay sa sitwasyon. Kaya, sino ang nais? Na mauna? Ased? Bakit nagmamadali? Hayaan mo sila ang mauna. Ito ay sa'yo, at hindi ka ninuman. Ginoong Monroe, ako si Andy Widon, ang CEO ng Glow Farm. Dahil lahat ay mabait, ako ang magsisimula. Sige. Tuloy po, Ginoong Widon. Ang Glow Farm ay nagsimula bilang isang maliit na talyer at lumago tungo sa isang tunay na kumpanyang parmasyutiko. Ngayon, kami ang naging pinakamalaking pangkat farm as a Quilt On. Kami ay lumalawak upang makasabay sa tumataas na pangangailangan sa merkado. Umaasa kami na makikipagsosyo sa amin ng Silver Peak at mamumuhunan sa Glow Farm A. Iyon lamang mula sa akin. Salamat sa inyo. Susunod. Sino pa ang nais magbigay ng pagtatanghal? Ginoong Monroe. Ako si Jessie Quinnen, siya ng Quinnen Corp. Ngayon, magtatanghal ako sa ngalan ng aking kumpanya. Ang Quinn Corp ay sumusunod sa mga nangungunang kumpanya bilang pamantayan sa industriya na nagbibigay ng serbisyong pinakamataas ang kalidad sa lipunan at publiko. Kami ay naglilingkod sa industriya. Salamat. Tiningnan namin ang paglago ng Quinn Corp. Ang sigla ay talagang malakas. May malaking. Batay sa kanyang tono. Dapat nating makuha ang pamumuhunan. Jesse, tila ayos na tayo. Kapag nakuha na natin ang puhunang ito, ang Quinn Corp ay makakaahon na rin. Pwede bang huminahon ka? Hindi pa pumapayag si G. Monroe kaya wala pang desisyon. Ano ang sinasabi mo? Dahil nandito si Giho, tiyak na makukuha natin ang pondo. Gusto kong magsalita.
Sige. Plano kong gamitin ang pinaka-advanced na teknolohiya. Yun lang. May iba pa ba? Kung palalampasin mo ang pagkakataong ito, maghihintay ka hanggang sa susunod na taon. Gimanro, ako si Frida York. Gusto kong magsalita. Ano na naman gagawin niya ngayon? Babe York, kumakatawan ka ba sa iyong pamilya? Hindi. Para sa sarili ko ako nagpupukol. Kung gayon, sabihin mo sa amin ang nasa isip mo. Tapos na tayo. Malinaw na tinatarget ni Frida ang US. Kailangan mo manatiling matatag bilang ang CEO. Walang panghuling desisyon. Hanggang sa pinakaukas. Sa palagay mo ba? Maaari nating tanggapin ang pamumuhunan mula kay Frida? Hindi mo masasabi. Masyado kang kalmado. Siya ang tagapagmana ng pamilyang York. Tandaan, ang kanyang ama at si G. Monroe ay napakalapit na magkaibigan. Sa palagay mo ba ay maglalakas loob siyang masaktan ng mga York para lang mamuhunan sa atin? At ikaw ay talagang nangahas na makipagsapalaran kasama ang iba pa sa kanila. Iyon ay halos 50 million. Nakasangkot mo si Genang. Sinclair sa napakaraming problema. Gengning. Sinclair, ikaw ay nakasangkot sa napakaraming problema. Si G. Monroe ay hindi pa nagpapasya. Nakasangkot mo si Genang. Sinclair sa napakaraming problema. Kalimutan mo na. Walang saysay na sisihin siya. Ngunit parang walang paraan na tayo ay mananalo. Aalis ka na? Aalis ka na? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nangako. Para sa akin busta sa kanila. Sa palagay mo papayag ba silang umalis ka? Kung susubukan mong umalis? Si Kay Monroe ay dating nagpapatakbo ng kumpanya ng pampaganda sa Eloria sa loob lamang ng isang taon. Aking itinayo ang kumpanya bilang isang negosyong 10 milyon. Ngayon ako ay bumalik sa Quilt On at handa nang magsimula muli. Plano kong magtayo ng isang kumpanya na manggangasiwa sa sarili nitong pananaliksik, produksyon at pagbebenta. Kung naniniwala ka sa akin, G. Monroe, mangyaring mamuhunan ng 100 milyon sa aking simulain. Upang matiyak na ligtas na mga anak ang aking anak, hindi ko maaaring magalit si Dr. Young. Ngunit kung ako ay kakampi sa kaniya, masasaktan ko ang mga York. Binibining York. Ano ang pangalan ng iyong kumpanya? Hindi pa ito na itatag. Kaya hindi pa ako nakapagpasya ng pangalan. Aga? Kaya ang ibig sabihin, gusto mong kumuha ng isang bagay nang walang kabayaran? Sabihin mo, natutuhan mo ba ang negosyo modelong ito? Mula sa ibang bansa? Ano ang ibig mong sabihin diyan? Ganyan kahirap makuha? Ang ibig kong sabihin ay ang sinabi ko. Ikaw, naiintindihan mo ba kahit negosyo? Oh, hindi. Pero alam kong ang Silver Peak ay namumuhunan sa mga tunay na kumpanya. Ang kumpanya mo ay hindi pa umandar. Paano kung... Okay, ako ay nagsasalita tungkol sa mga paano kung okay? Paano kung ikaw ay maging isang scammer? Pagdating ng panahong iyon, hindi ba malaking lugi ang matatamo ng lupon? Tama ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Umupo ka, ngayon din. Sinasabi kong katotohanan. Bakit matakot? Hindi ka natatakot? Hindi ka hihinto hanggang hindi mo nasisira, Miss Sinclair, hindi ba? Bata, nawala na ang isip mo. Gaano ang kapal na mukha mong tawagin si Miss York na isang scammer? Ano? Ang mga butong ipinukol sa'yo ng dating asawa ko ay hindi sapat? Kailangan mo na ba ng bagong mayari? Naghahanap ka lang ng gulo. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Anong lakas ng loob mong sabihin yan? Tama na. Tumigil na kayo sa away. Ikaw naman ang sunod. May say-say pa ba ito ngayon? Susuko ka na ngayon? Iba ka naging Sinclair. G. Monroe, parang iilan lang sa atin ang naghihingi ng pondo. Maaari ka nang gumawa ng desisyon ngayon. Bakit hindi nakatayo si Sabina Ednan? Paano ako dapat na mamuhunan sa kanyang kumpanya? Natatakot ka na? Kung wala nang ibang presentasyon. Kung gayon, kailangan ko nang gawin ang aking desisyon. Ako na! Ako si Sabina Sinclair. Ako ang magre-representa sa Sinclair Corp. Ako si Sabina Sinclair. Ako ang magre-representa ng Sinclair Corp. Sige po, Beb.
Sinclair, nangako ako kay Dr. Young. Kaya kailangan kong tumupad. G. Monroe, hindi kailangan mag-pitch ng mga Sinclair. Lahat ay may karapatang gawin iyon. Kung gusto ni Bibi, Sinclair, apayag ako. G. Monroe, baka hindi mo alam ang kasalukuyang sitwasyon ng mga Sinclair. Nakaharap sila ngayon ng isang walang ulirang krisis. Ang malubha ang problema sa kanilang pananalapi. Kinansela nila ang isang kasunduan at sinira ang kanilang pangako. Sila ba ay talagang karapat-dapat pamuhunanan? At sa pagkakaalam ko, hindi na si Sabina ang punong ehekutibong opisyal ng Sinclair Corp. Kaya sino siya para magsalita para sa kumpanya? Tama ba ako, mga kasama? Tama yan. Eksakto. Tama si Mr. Howell. Karaniwan lamang namumuhunan ang Silver Peak sa mga pambihirang kumpanya. Ang Sinclair Corp ay nasa bingit na ng pagbagsak, hindi maaari. Natatanggapin ng Silver Peak ang ganong uri ng panganib. Tama ba? Sa palagay ko, may punto si Mr. Howell. Mr. Howell, pakiisip ang mabuti ito. Tingnan natin kung paano ka makakakuha ng pondo. Hindi ko hayaang maghain ka man lang ng proposal. Mr. Monroe, maaaring maghain ng proposal si Miss York kahit bago pa maset up ang kanyang kumpanya. San, ang Sinclair Corp ay nakaugat sa Kilton sa loob ng mga dekada. Bilang bahagi ng Sinclair Corp, bakit hindi rin ako makapaghain ng proposal? Miss Sinclair, sige po. Ang aking kumpanya ay talagang nakaranas ng ilang mga problema. Iyon ay dahil kami ay naging target ng mga York at ng kanilang mga kaalyado. Ngunit kahit na ganun, ang mga Sinclair ay naitatag sa Quilton ng ilang dekada. 3 henerasyon ng pagsisikap, hindi basta-basta gigiba. Ngayon, iniaalok ko ang 20% ng aming kumpanya ng pharmaceutico kapalit ng 500 milyong pamumuhunan. Kung handa ka magtiwala at mamuhunan sa amin, naniniwala ko, HY, na sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap, malalampasan natin ito. At aakyat sa kadakilaan. Sabina, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ha? Ang kumpanyang parmaseutiko sa ilalim ng Sinclair Corp ay nagkakahalaga ng magkano? Hindi umabot sa 2 bilyon, tama ba? Gayunpaman, iniaalok mo ang 20% ng mga bahagi nito kapalit ng 500 milyong pamumuhunan. Eksakto. Sa totoo lang, akala mo ba ang kumpanya mo ay isang premyo? Natatakot ako na lahat ng perang iyon ay baka mawala ng walang bakas. Si Ginoong Monroe ay isang matalinong lalaki. Hindi niya kailanman gagawin ng gayong pagkakamali. Binibigyan ko ang Sinclair Corp ng pera. Sa pagsasabi nito ng ganyan, Talagang tinatawag mo akong tanga. Binibining Sinclair, marahil ay hindi mo nauunawaan ang nangyayari. Ngayong taon, ang pondo ng pamumuhunan ng Silver Peak ay 300 million lamang. Gayunpaman, humihingi ka ng 500 million. Paano ito magiging posible? Oh, kung tatanungin mo ako, narito lang siya para mag-aksaya ng oras. Pierre, sa tingin ko oras na para humanap ka ng paraan para bayaran kami. Naglabas ako ng laban 500, kaya gusto kong mabawi ang lahat. Kung alam ko lang, ginawa ko sanang 1 million. Sayang na pagkakataon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Sabina. Ibinigay niya talaga si G. York para sa tulad nitong tanga. Ngayon talagang nadali siya. Jesse, dapat ipinahiram mo sa akin ng 1 million na iyon. Makakabili na sana ako ng Porsche ngayon. Ang pagkakuha ng 10 million halos masyadong madali. Tandaan mo lang ang utang mo sa akin. Pagdating ng oras, para magbayaran tuti, huwag kang magkunwaring nakalimutan. Nangangarap pa rin siya. Makikita tayo kung paano siya mawawasak. Tahimik, magpapahinga tayo ng 3 minuto. Kakausapin ko ang lahat ng shareholders sa conference call para pagtibayin ang aming huling desisyon sa pamumuhunan. Pierre, hindi ka talaga matututo hanggang sa huli. Tingnan mo ang sitwasyon. Umaasa ka pa ba sa himala? Makalipas ang kalahating oras, malalaman natin kung sino may iyak. Nagpapakatapang ka pa rin. Sa kalagayang ito, iniisip mo pa bang may pag-asa ang mga Sinclair? Siyempre, ang pamumuhunan na ito, ay mapupunta sa aking asawa. Pierre, akala ko dati ay batugan ka lang. Pero mas walang malay ka palang wala akong akala. Mukhang tama ang desisyon ko. Or, isang walang kwentang taong basura ka lang. Jesse, malalaman mo rin na ang lalaking minamaliit mo ay malapit nang maging hindi mo naabot. Ikaw? Hindi niya naabot? Pierre, akala mo ba kung sino ka? Dahil nilinlang mo ang ilang matatanda? Hindi mo may tuturo ang kadakilaan sa mga taong makipatang isip. Ang pakikipag-usap sa mga taong ito ay lubos na pag-aksaya ng enerhiya. Ms. York, nagawa mo ang isang himala sa Eloria. Ngayong nakabalik ka na, sigurado akong malapit ka nang maging
Isang alamat sa ating larangan ng negosyo. Miss York, kung maglulunsad ka ng iyong bagong kumpanya at manggailangan ng tauhan, maaari mo po akong isipin. Kahit super lang ang kailangan mo, gagawin ko pa rin ang trabahong iyon. Kalimutan mo ang super. Magtatrabaho pa nga bilang guwardiya. Basta makapagtrabaho lang para sa iyo. Oh, ramdam ko na. Isang bagong kumpanya ang malapit ng makatatag sa Kilton. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong makakakuha ka ng parte sa pamumuhunan, Miss York. Ian, nangako ka kay Dr. Young. Kaya siguraduhin tutuparin mo ang iyong pangako. Kung wala siya, hindi natin makakamit ang sanggol na ito. At kung nais nating ligtas na maipanganak ang batang ito, kailangan pa rin natin ang tulong ni Dr. Young. Huminahon ka. Bakit ko naman naalipustahin si Dr. Young? Sinabi niya na 3 ang magiging anak ko. 2 anak pa ang kailangan, kaya kailangan ko pa ang tulong niya. Pagdating ng panahong iyon, kailangan mong tumulong sa akin. Sang-ayon ako diyan. Kung nandito si Dr. Young, kalimutan mo ang kalahating dosena. Pagbibigyan pa kita ng buong kuponan ng soccer. Okay, nakuha ko. Naniniwala ako sa iyo. Ano ba ang iniisip ni Miss Quinn? Napakagandang kapartner ni Dr. Young, pero hiniwalayan pa rin niya. Kung hindi niya ginawa iyon, napunta sana ang investasyong ito sa Quinn Corp. Alam ko, di ba? Kung nangyari iyon, ang mga Quinn baka sana nakabangon na. Mr. Monroe, pakiusap. Sabihin mo sa amin. Ako at ang mga shareholder ay sinuri ang lahat at tiningnan ang bawat kumpanya. Naniniwala kami na ang Quinn Corp, si Miss York at ang Glow Pharma ay pawang mayroong malaking potensyal. Tapos na. Tapos na! Paano ako magbabayad? Nang mahigit 40 milyon? Ang laking halaga. Ganap nitong sisirain ng pamilya ko. Pierre, magsalita ka naman. Hindi mo ba gusto magyabang? Sabi mo siguradong makukuha ni Miss Sinclair ang puhunan iyon. Nakipagpustahan ka pa sa kanila. Loko-loko ka. Bilang kanyang kalihim, ang unang dapat mong matutunan ay kung paano manatiling kalmado. Wala pang resulta. Hindi ako nagpapapanik, bakit ikaw? Ikaw? Tama na. Tumahimik ka. Salamat, Ginoo. Sa puntong srang milyong ito, aabot sa bagong taas ang Quinn Corp. Sa ilalim ng aking pamumuno. Jesse, sabi ko sa'yo, makukuha mo ang puhunan. Diba? Tama ako, hindi ba? Lahat huminahon. Hindi pa ako tapos magsalita. J. Monroe, hindi mahalaga kung anunsyo mo ito o hindi. Alam na namin ang resulta. Talaga? Kung gayon, G, sabihin mo sa amin, ano ang pasya natin? Ang kabuuang puhunan ay 300 million. Kaya si Gineng, York ay makakakuha ng 1 million. Ang Quins ay kukuha ng 1 million. At ang Glow Farm ay makakakuha ng natitira. Umiling siya? Anong ibig niyang sabihin? Una, kailangan kong itama ang isang bagay. Pagkatapos ng conference call, ang aming lupon ay nagkaisa sa pag-apruba na dagdagan ang puhunang ito sa 500 million. Bright dollars 500 million. Pinalakas mo ito sa 500 million. Kung gayon, kanino mo ibibigay ang natitirang 200 million? Kailangan mo pa bang magtanong? Siyempre, para kay Ginang. York. Lahat ay naniniwalang magtatagumpay si Ginang. York, hindi palalampasin ng Silver Peak ang ganitong pagkakataon. Mali. Ilalagay ko ang buong 500 million sa iisang kumpanya lamang. Isa? Pumipili siya ng isa sa 3? Kung gayon, ito ay dapat na si Father Ida. Hindi ko naman kailangan ng ganito kalaking pera. Gusto ko lang magtayo ng isang kumpanya ng pampaganda. Kahit ang 100 million. Para sa mga panimulang gastos ay malaki na. Hindi kakayanin ng Glow Farm ang ganoong kalaking pondo. G, Monroe, wag mo na kaming painugin. Mangyaring ipahayag mo na. Sige. 1. Pagkatapos ng aming pag-uusap, C. Ang kumpanyang aming napagpasyahan pasukan ay ang Sinclair Farm A. Ano? Sinclair Corp? Imposible. Teka, hindi ito maaaring mangyari. Nangangarap ba ako? Sumpa narinig ko lang na sabi ni G. Monroe na namumuhunan siya sa Sinclair Corp. Narinig kong namumuhunan siya sa Sinclair Corp din. Ano ang nangyayari? Bakit pinili ni G. Monroe ang Sinclair Corp? Walang saysay iyan. Hindi kay Bifla, York One. Hindi sa umuunlad na Quinn Corp o sa Glow Pharma. Kundi sa bumabagsak na Sinclair Corp. Eksakto. Mahal. Oras na. Para bigyan mo ang iyong talumpati ng pagtanggap. Pagtanggap? Talumpati?
Salamat, G. Monroe, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Nagpapasalamat din ako sa lupo ng Silver Peak sa pagtitiwala sa amin. Mabuting pakikinabangan ko ang pera. At ilalabas ang Sinclair Corp sa krisis nito. Mabuti. Binibining Sinclair, dadalhin ko ang kontrata sa Sinclair Corp bukas. At tatalakayin natin ang pagpirma kasama mo. Mangyaring maging handa. Naiintindihan ko. Hihintayin kita sa kumpanya bukas. Mabuti naman. Mangyaring maupo. Lahat. Ang kumperensya ngayon ay isang tagumpay. Salamat muli sa paglaan ng oras upang dumalo. Kung may anumang pagsisisi, maaari tayong humanap ng pagkakataon upang magtulungan sa susunod na taon. Higit ng 40 million yan. Nakuha namin ang perang yun nang walang kahirap-hirap. Hindi mo ba sinabi na nakausap ng tatay mo si G. Monroe na makukuha ng pamilya ko ang 100 milyon na pamumuhunan? Ano ang naging problema? G. Monroe, maghintay ka. May problema ba? Ginong Monroe, nakausap na kayo ng tatay ko dati. Sabi niya, pupondohan ninyo ang Quay-Inns. Bakit biglang nagbago? Diyos ko, Ginoong Howell, huwag ninyo akong akusahan. Ang sinasabi ninyo ay paninirang puri sa Silver Peak. Nakasisira rin ito sa pangalan ng pamilya ninyo. Bukod pa rito, ang lahat ng aming pangangailangan sa pamumuhunan ay kailangang aprubahan ng lahat ng shareholders. Hindi ko maipangako sa tatay mo. Ginoong Monroe, hindi ko rin naiintindihan. Dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Sinclair Corp, ang 500 million ay hindi makakalutas ng anuman. Dagdag pa, ang lahat ng mga kumpanya sa Quilton ay wakas na ang pakikipagsosyo sa Sinclair Corp. Sa puntong ito, kung mamumuhunan ka sa kanila, hindi ba't paghahanap lamang ito ng problema? Oh, binibining York XXXX. Sinasabi mo bang winawasak ko ang sarili ko? Alam kong laban ang pamilya ninyo sa Sinclair S. Ngunit naniniwala pa rin ako sa kanilang potensyal. Ang desisyong ito ay ginawa ng sabay-sabay ng lupon. Ito ay pinal. Ang anumang karagdagang debate ay walang saysay. Ginang Linden, naitala mo na ba ang lahat? Oras na para maningil ng pera. Sige. Ginong Ho, Ginang York, salamat sa inyong suporta. Bayaran mo na. Yan ay 10 milyon. Kung malaman ng pamilya ko ito, hindi ko alam kung gaano katagal ako mapaparusahan. Sabrina, hindi ko inasahan na may mga lansi ka palang ganito. Nakuha mo talagang mag-invest pa si G. Monroe. Iniisip ko kung paano mo nagawa. Ginang York, huwag mong alalahanin kung paano ito nagawa ng asawa ko. Magbayad ka muna. Bilang isang York. Hindi ka magtataksil sa akin, di ba? Niloloko ka. Pero, pera ang iniisip mo? Fida York! Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi mo ba talaga alam ang ibig kong sabihin? Ipaliwanag mo ng malinaw. Bakit si Sabina ang nakakuha ng 500 milyong pamumuhunan? Dahil ang maganda siya. Nagpagabi siya ng maraming lalaki. At binigay nila sa kanya ang pera nang walang pag-aalinlangan. Ikaw, paninirang puri yan. Narinig kong ibang klase ka. Nagpasimula ka ng kumpanya ng pampaganda nang mag-isa sa E-Loria at kumita ka ng 10 milyon nang wala pang isang taon. Anong hirap diyan? Nagawa ko yun para lang maglibang noong nasa Iloria ako. Ngayong bumalik na ako sa Quilton. Balak kong magpakatotoo. Magpakatotoo? Sa tingin ko, hindi yun posible. Ano ang ibig mong sabihin diyan? Hindi mo talaga alam ang ibig kong sabihin? Hoy, malunod ka man sa pabango. Aamoy ka pa rin. Pumunta ka sa doktor. Maliban kung gusto mong mamatay nang maaga ang mga pangarap mo. Tingnan mo kung sino ang nagsasalita. Ikaw ang may problema sa utak. Bella, singilin mo ang bayad. Heto. Ang kalahok. Umilera ng maayos. Panatilihin ang magandang tradisyon. Isa-isa. Huwag sumingit. Well, maaari kang sumingit. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nagsimula nitong kahanga-hangang kaganapan. Pakiusap. Pagbabayaran mo ng dobo. Sige. Maghintay ako. Sino ang susunod? Magpatuloy ka. Tapusin na natin to.
at umuwi na para sa hapunan. Hoy, Yale. Turn na muna magbayad ng 100,000. Pierre, tama na yan. Pera lang ba ang inaalala mo? 40 million na ang naibayad at hinahabol mo pa rin ang pera ni Yale? Ang pagpasok sa laro ay nangangahulugang paglalaro ayon sa mga tuntunin nito. Ang lalaking sumisira sa usapan. Hindi magtatagal sa Quilton. Tama na. Maaaring hiwalay na tayo. Pero hindi mo naman kailangang sipain ako kung ako'y lugmok na. Oh! Dati Mrs. Yang, dyan ka nagkakamali. Si Pierre ay kumikita lang ng pambili ng gatas. Ang hindi pagbabayad niyan ay hindi makatarungan. Eksakto. Eksakto. Jesse, dapat siya ang nagbabayad Jinongho ng maayos. Ipinangako mo kay Jesse, nakalock na ang pamumuhunan. At ngayon, ano ang dapat niyang gawin? Kung hindi ka naging masyadong sigurado, hindi sana ako sasali. Kaya ikaw ang magbabayad ng 100,000? Oh, ngayon, kasalanan ko na. Maghintay ka hanggang sa maging opisyal kami ni Jesse. Papagbabayarin kita. Sige, sasagutin ko ito. Hoy! Salamat! Iyon na ang lahat. 48.2 million sa kabuuan. Kailangan ko ng 100 million. At kalahati na ang kanyang nasagot. Ginang Queenan, iyong kumpanya, nangangailangan ng 100 million? Tama ba? Naku, kung hindi mo hiniwalayan si Pierre. May 50 million ka na sana. Sana'y mayroon ka ng 50 million. Kahit na may pera si Pierre ngayon, hindi nito mababago ang katotohanan ng isang talunan pa rin siya. Ang madaling nakukuhang pera ay hindi nagtatagal. Sino ang nakakaalam kung siya'y muling pagkakaroon ng swerte? Jesse, Guminahon ka. Jesse, tingnan mo. Sina Ginoo at Ginang Monroe. Jesse, namuhunan si Ginong Monroe sa amin dati dahil nakita niya ang aming potensyal. Bakit hindi mo siya kausapin? Maaaring siya'y payag na ipagpatuloy ang pagpopondo sa amin dahil sa respeto sa iyo. Tama siya. Dapat kong gawin iyon. Kung hindi, sa pagbawi ng pondo, baka hindi kami makaligtas. Pagkalipas ng 3 buwan. Ginoong Monroe, An Merunadina, An Bikamadina, An Bikamadina. G. Monroe. B. Quinn, may iba pa? G. Monroe, naiintindihan kong natalo kami sa bid. Pero narinig kong ikaw at ang iyong asawa minsan ay pumipili ng mga kumpanya para sa espesyal na pamumuhunan. Oh. Pero, lahat ng ganyang pamumuhunan ay pinagpapasyahan ng aking asawa. Nyang, Monroe, nais kong muling ipakilala, Bibi Quinnen. Alam ko kung ano ang sasabihin mo. Ang aming nakaraang pamumuhunan ay dahil lamang sa pagalang kay Ji Young. Ngayong diborsyado na kayo at siya. Ang pag-atras ay tanging hindi maiiwasan. Ano? Dahil sa paggalang sa ganyang talunan? Bizasan, hindi mo talaga iniisip, nag-iisa mong dinala ang Queen and Cope sa puntong ito, di ba? Ayaw kong magsabi ng anuman, pero dapat mong malaman na kung wala si Ji Young, ni ako nilan ay magkakaroon ng meron kami ngayon. Kung wala siya, ang iyong kumpanya ay hindi maiiral ng ganito. Naisip mo na ba kailanman kung bakit bumaliktad ang kapalaran ng Queen and Corp at kung bakit laging kaya mo na malutas agad ang mga problema? Hindi mo pa. At hindi mo nauunawaan ang iyong nakaligtaan. Lan, umalis na tayo? Iyon ay dahil magaling si Jesse. Anong katawa-tawang bagay? M ang sabihin. Ang lalaking aking pinabayaan ay nakakakilala pala ng isang kasing galing ni G. Monroe. Mula nang sumali si Pierre sa pamilya, lahat ng nagawa natin ay naganap. Nang walang aberya. Jesse, natanggap mo nga ba ang puhunan? Palagi kong alam, ang anak kong babae ay kayang gawin ang lahat.
isang maliit, di kilalang kumpanya, ay naging medyo kilala. Sa loob lamang ng 3 taon, maaari bang si Pierre talaga ang nagsiguro sa tagumpay nito sa buong panahong ito? Huwag mag-alala. Baka ang mga bagay ay bumalikwas bukas. Akala ko nililinaw lang niya ako. Ngunit tunay nga, sa susunod na araw, ang mga problemang iyon ay nagsimulang bumuti. Palagi kong inisip na swerte ko lang. Ngayon, nauunawaan kong hindi ito nagkataon. Malamang si Pierre ay naghanda ng daan para sa akin sa buong panahon. Anong klaseng lalaki ang pinakawalan ko? Giliw, ngayon na ang araw na ibabalik mo ang Sinclair Corp. Handa ka ba? Oo. Tara na, tara na. Ano ang problema? Giliw, mauna ka na. Kailangan kong gumamit ng banyo. Sasamahan kita mamaya. Si? Sabina, alas 9 na ng umaga. Nasaan si G. Monroe at ang kontrata? Tiyak na darating siya. Baka na-traffic siya. Talaga? Sa palagay ko dapat mong tigilan ang pagdadahilan para umatras. Mahalaga ang oras ng lahat at marami pang bagay sa kumpanya ang dapat asikasuhin. Hindi kami makapaghintay para sa isang pamumuhunan na hindi totoo. Eksakto. Kahit na gusto mong umatras, hanggang kailan mo kaya? Magpapasya ang lupon ngayong umaga. Anuman ang mangyari. Ano ang silbi ng paggawa nito? G. Sinclair Sr., magsalita ka. Ang tinatawag na pamumuhunan sa Silver Peak ay isang biro lamang. Oh, magsalita ka. Walang saysayang maghintay ng mas matagal pa. Malaki ang naitulong ni Ginong Sinclair. Sa nakalipas na 5 araw, lahat ay ayos na. Ginoo, oras na para magdesisyon. Sabina, tigilan mo ang pagmamatigas. Lubog na ang kalagayang ito. Basta, pumayag ka na. At humingi ka ng tawad kay Ginoong Sinclair Sr. Siguro. 10 minuto pa lamang. Kung hindi pa rin dumating si Ginoong Monroe, tatanggapin ko ang anumang kahihinatnan. Hindi ba't sinabi ko, walang kwentang pahabain pa ito? Ano? Umaasa ka sa himala? Sabina, kung talagang nasiguro mo ang pamumuhunan, dapat may numero ka ni Ginoong Monroe. Kaya bakit hindi mo pa? Siya tinawagan? Tatawagan ko siya ngayon din. Hindi na kailangan. Narito na ako. G. Monroe. G. Sinclair Sin. Ako'y dumating. Sa kahilingan ni Bibi, Sinclair, upang talakayin ang mga usapin sa pamumuhunan at lumagda sa kontrata kasama ang inyong kumpanya. Ako'y umaasa ako. Hindi ako nakapagdulot ng anumang abala. Hindi naman. Sa big naming hinihintay ang iyong pagdating. G. Monroe, halos hindi namin maipahayag kung gaano kami karangal na narito kayo. Hahaha. B. Sinclair, humihingi ako ng paumanhin. Nakatagpo ako ng bahagyang pagkaantala sa pasukan. Ako'y. At ilang minutong huli, mangyaring patawarin mo ako. Ayos lang. G. Monroe, tama ang oras mo. Mangyaring umupo. Naniniwala ako na binrief ka na ni Bib. Sinclair, narito ako hinggil sa isang pamumuhunan. Taui, sa inyong kumpanya, sino ang taong namamahala? Magsimula na tayo. J. Monroe, ako ang pansamantalang CEO ng Sinclair Corp. Maaari ninyong talakayin sa akin ang kontrata. Kayo? Ang CEO? Oo, ako si Damon Sinclair. Ako ang pansamantalang CEO. Mukhang ang inyong kumpanya ay walang intensyon na makipagtulungan sa Silver Peak. T-Aid. Kung gayon, T-Aid. Walang saysay. Napag-usapan pa ang pamumuhunang ito. Aalis na ako. G. Monroe.
Huwag kayong magalit. Ako mismo ang personal na makikipagnegosyo at pipirma ng kontrata. Hindi na kailangan. Nagsagawa lamang ako ng pamumuhunan bilang paggalang kay Gning Sinclair. Ngunit ang inyong pamamahala ay tila medyo magulo. Kailangan kong muling mag-isip. G. Monroe, pakisabi naman sa amin. Kung saan kami nagkulang, bibigyan namin kayo ng wastong paliwanag. Iyon ang aking pagkakamali. Si Sabina ay palaging ang CONG Sinclair Corp. At siya ay pansamantalang sinuspinde lamang dahil sa isang maliit na pagkakamali. Ngunit ngayon na kanyang nakamit ang tiwala ng inyo at ng Silver Peak. Aking ibinabalik siya sa tungkulin, T-Aid. Mabuti, Sabina, maaari kang umupo dito. Sir, T8, hindi ba labag sa mga patakaran ang ibalik siya sa tungkulin bago pa ma-finalize ang lahat? Ano? May lakas ng loob kang magsermon sa akin tungkol sa mga patakaran? Narito na si Mr. Monroe. Ano pa ang hindi nalulutas? Ipinangako ni Sabina na magdadala ng 500 million. Ngunit alam ng lahat, ang Silver Peak ay nag-invest lamang ng 300 million sa taong ito. Ano? Ang aking investment scale ay nakabatay sa iyong mga limitasyon? Pero, walang pero. Pumunta ako sa Sinclair Corp sa pagkakataong ito na may 500 million na pondo. Huwag na nating pag-usapan ito. Sabina ay muling itinalaga bilang CEO. Ang pansamantalang posisyon ni Damon bilang CEO ay suspendido hanggang sa susunod na paunawa. Mr. Monroe, mayroon bang anumang mga kondisyon para sa iyong pamumuhunan? Bago natin pag-usapan ang kooperasyon, meron akong isang personal na tanong. Umaasa ako na masasagot mo ito. Sige. Ikaw at si Mr. Young ay mag-asawa, hindi ba? Kaya opisyal siyang bahagi ng Sinclair Corp. Anong posisyon ang hawak niya ngayon? Oh. Anong posisyong maaari niyang hawakan? Siya ay wala, kundi isang batugang, palamuning talunan. Tinawag mo lang bang talunan si Mr. Young? Hindi ko sasabihin siya ay isang ganap na talo. Marunong naman siyang magtayo ng munting scam booth para linlangin ang mga matatanda. Pero sa totoo lang, wala nang masyadong mga loko-loko ngayon. Ako ang loko-loko na tinutukoy mo kung wala ang talo na binanggit mo. T-Aid Aiden, wala man lang akong tagapagmana. Hindi mo nakikilala ang dakilang tao. Si Monroe, pakisabi ang iyong mga kondisyon. Mula sa alam natin, ang Sinclair Farm A ay may kabuuang pamumuhunan na 0.8 bilyon. Ang netong halaga sa merkado ay hindi higit sa 2 bilyon kung maglalagay tayo ng 500 million. Yan ay 20% na bahagi. Ibig mong sabihin, gusto mong magkaroon ng 20% bahagi? Hindi. 15% lang ang gusto namin. Kahit 20% ay makikinabang kami. Pero binaba ito ni G. Monroe ng kusa. Malinaw, siya ay tapat. At magalang. Hoy! Medyo hindi ka patas. Pierre, nababaliw ka na ba? Siya ang tagapangulo ng Silver Peak. Alam ko. Siya si Lan. Ikaw. Pierre, mag-ingat ka. Ito si G. Monroe. Huwag kang bastos. G. Young, nagtataka ako kung bakit wala ka sa pulong na ito. G. Young? Ikaw. Tyden G. Monroe Tyden, halika na. Isa lang siyang walang kwenta. Hindi isang malaking tao. Hindi kailangan ng ganyang paggalang G. Monroe. Ang aming pamumuhunan sa Sinclair Corp ay lahat salamat kay G. Young.
Kung wala siya, hindi ako makakarating dito. Pero hindi siya shareholder. O kahit empleyado, wala siyang karapatang dumalo sa pulong na ito. Sa palagay ko naging malinaw na ako. Ginoong Sinclair Sr., maaari bang umupo si Ginoong Yang? Pierre, umupo ka. Damon, umusog. Bakit ako dapat umusog? Gusto kong umupo sa tabi ng aking asawa. Hindi ba sapat na yun na dahilan? Alam mo ba kung para kanino ang upuan na ito? Hindi ka maaaring umupo lang dito. Ano ang espesyal dito? May tinig ba dito? Natatakot ka na masaktan ako? Para sa mga mataas na ehekutibo ang upuan na ito. Ako ang gumaganap na CEO. Ang kontratang ito ay napakahalaga. Hindi ko basta maibibigay ang upuan sa isang tagalabas na tulad mo. Nag-iisip ka ng sobra. Mahalaga ang kontrata. Pero hindi mahalaga kung nandito ka man o hindi. Hindi ka na. Ang CEO. Lan, Di mo aalalahanin kung ang isang acting CEO napaalis na ay mananatili o hindi, di ba? Siyempre hindi. Kung ang mga Sinclair ay magpapahintulot sa papalitang tao na sumali sa pulong, magpapakita ito ng kawalan ng katapatan. 1. Damon, bigyan mo siya ng upuan mo. Dahil hindi ka na ang acting CEO at ang kontratang ito ay may kinalaman sa mga sikretong pangmataas na antas. isang hindi kapamilyang tulad mo. Ay hindi dapat narito. Mangyaring umalis ka. Lumayas ka. Ako ay bahagi ng Sinclair Corp at ang dating nag-acting CEO. Sino ka ba? Para paalisin ako? Wala ka kundi isang palamunin. Nakasabit sa saya ni Sabina, ano ang lakas ng loob mong paalisin ako? Pierre, ano ang gusto mong gawin dito? Mukhang ang ilan sa pamilya, Sinclair, ay walang tamang asal. Nag-aalala ako, F, tungkol sa kooperasyong ito. Damon, lumayas. Oo, Damon, dapat kang lumayas. Lumayas. Huwag kang makialam sa pirmahan ng kontrata. Ang iyong presensya ay maaaring mapanganib ang kumpanya. Hindi ka na ang CEO. O isang miyembro ng board. Dapat kang lumabas. Bakit nakatayo ang lahat? Umupo ka. Talagang walang modo si Pierre. Hindi siya dapat. Umuupo bago pa tayo. G. Yang batay sa sinabi mo. May tutol ka ba sa hatian natin ng mga pagbabahagi? Sa tingin ko ay hindi patas ang ginagawa mo. Pierre, hindi tama iyon. Kusang binawasan ni G. Monroe ang kanyang mga pagbabahagi. Dapat tayong masiyahan. Sundin na lang natin ang kanyang mungkahi. Makatwiran para sa Silver Peak na kumuha ng 15%. Talaga? Sa tingin ko hindi. Huwag kang gumulo. Nakakaapekto ito sa kinabukasan ng ating kumpanya. Bantayan mo ang iyong sinasabi. Mahal, magtiwala ka sa Sinclair Corp at sa iyong sarili. Naniniwala ako na malapit na manguna ang Sinclair Pharma sa Quilton. At maging ang pinakamalaki sa Nenton. At maging ang pinakamalaki sa Nenton. Pierre, dapat tayong maging praktikal. Huwag magparada ng mga pantasya na ganyan sa isang pagpupulong. Oo, tumahimik ka. Si Sabina ang punong ehekutibong opisyal. Sino ka para makialam? Tumahimik ka. Sa totoo lang, sa palagay ko, may punto si Ji Young. Ji Young. Tingnan mo. Yan ang kontrata.
Sabihin mo sa amin kung may kailangang ayusin. Hindi na ako mag-aabala. Basahin ito. Hindi ko ito maiintindihan. Sabi na, ang tutungo dito sa halip. G, Monroe, tayo tingnan mo. Bibi! Sinclair, maglaan ka ng oras. Kung may tila hindi tama, tatalakay natin ito. Para makapirma tayo ngayong araw, T8, Key Monroe, nasuri ko na ang lahat ng mga sugnay. Halatang-halata ang katapatan mula sa iyong panig. Kung itutuloy natin ito, ang aming kumpanya ay nakakakuha ng napakalaking bagay. Ginoo, lahat. Walang mga problema. Maaari na tayong lumagda. G. Monroe, nagpapasalamat kami sa Silver Peak sa pagtitiwala sa amin at nagpapasalamat din kami sa iyo sa paggawa ng napakalaking pagbibigay. Sa ngalang lahat ng aming mga shareholder. Nagpapabati ako ng pasasalamat sa Silver Peak at sa iyo. Walang anuman. Negosyo talaga kapag nakikinabang ang magkabilang panig. Kung aprobado mo at ni G. Sinclair Sr., lumagda na tayo. Sandali. Lang, nakalimutan mo bang isang bagay? G, Monroe, dapat kang magpakita ng kaunting pangitain sa meeting mamaya. Oo, tama. Oo. Ang hati sa pagbabahagi ay talagang kailangang ayusin. Ang memorya mo ay hindi naman masama. Sinabi mo hindi ka marunong sa negosyo, di ba? Huwag na nating ituloy ito, okay? Ako ay humihingi ng paumanhin. Baby, Sinclair, hindi ko lubos na naisip ang potensyal na paglago ng iyong kumpanya. Mananatiling pareho ang lahat ng iba pang termino. At ang aming mga bahagi ay maaaring bawasan tayo di sa 10%. 10%? G, Monroe, nagbibiro ka ba? Hindi, 10% lang. BJ, Sinclair, ano sa palagay mo? Lang, kulang pa rin ang ambisyon mo. Pierre, anong karapatan mong magsalita kay G. Monroe ng ganyan? Isa ka lang tamad na pabigat na nakatira sa kababaihan. Anong karapatan mong tawaging makitid ang isip si G. Monroe? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng bisyon? Kawa-awa ka. Ibinalik ko na ang bahagi sa 10%. Bakit hindi pa rin nasiyahan si G. Young? G. Young, sa palagay mo, magkano ang dapat makuha ng Silver Peak? %1. Huwag ka magsalita ng padalos-dalos. Ano, Pierre? Hindi ka shareholder o tagapamahala. TA, anong nagbibigay sa iyo ng karapatan na makipagnegosasyon kay G. Monroe? Kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan kung masasaktan mo siya? Pierre, may hangganan ang pagbibiro 4,000 G. Monroe. Maaring mapagpatawad, ngunit hindi nito binibigyan ka ng malayang kapangyarihan. Pierre, ang pagpapaupo sa iyo sa pulong na ito ay isa ng eksepsyon. Alamin mo ang iyong lugar. At huwag magsalita ng kung ano-ano dito. Eksakto. Kaya mo bang panagutan? Kung magkawatak-watak ang pamumuhunan? Seryoso ka ba? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganyan. Sige. Sundin natin ang iminungkahi ni G. Young, Silver Peak. Kukuha ng 1%. At tingin ko patas iyon. G. Monroe, manahimik ka? Naisip ko na itong mabuti. Ano? Pumayag siya. Talaga. At sinabing patas ang mungkahi. Palagi bang ganyan ka-considerate at makatuwiran si G. Monroe? Talagang marunong ka, G. Monroe. Sigurado ako na hindi mo pagsisisihan ang desisyon ngayong araw. Simula ngayon, pamumunuan ni G. Monroe ang Silver Peak sa paggamit ng Sinclair Pharma para makamit ang mas mataas na antas ng tagumpay. G, Monroe, pipirmahan ko na ito ngayon. Sige. Mahal, dahil napakasuporta nilan, kailangan mong tumuon
sa pagpapalawak ng kumpanya at gawin itong nangungunang negosyo sa pharmaceutical ng Nenton. Yun lang ang tanging paraan upang maging karapat-dapat sa kanyang mga pagsisikap ngayon. Iniisip ng mga tao na siya ay isang pabigat na gwapo lamang na umaasa sa mga babae. At madalas mabalisa ang mga tao sa kanyang mga salita. Gayunpaman, sa paano man, lagi niyang naisasakatuparan ang mga bagay na akala ng lahat ay hindi magagawa. Mahal, huwag mo kong tingnan na parang isa akong bayani. Alam kong magaling ako. Likas na negosyador ako. Ngunit naniniwala pa ang unahin sila sa potensyal ng Sinclair Corp. Kaya niyo tayo sinusuportahan. Pierre, sabihin mo sa akin, sino ka ba? Ako? Asawa mo ako. Gunggong na babae. Totoo, hindi mahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang aking asawa. At mananatiling ganoon